Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabungero. Dalawang tao na sinasabing missing link sa kaso ng mga missing sabungeros, hawak na ng Philippine National Police. You will be assuming your role at a time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment. Umiigting na geopolitical tensions dapat bantayang mabuti ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paratang ng China na Pilipinas ang pinanggagalingan ng gulo sa South China Sea. Hindi kinatuwa ng Philippine Coast Guard. Maritime law expert, tinawag itong desperate move ng China. Isinusulong na transparency sa budget deliberations ng liderato ng Kamara, pinagdududahan ng isang kongresista. It's more of draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices. Opo, na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. So, magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Ilang senador pumirma na umano sa pinaiikot na draft resolution na naglalaman ng mga payo ng former justices kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Muling inakusahan ng China ang Pilipinas na umano'y pasimuno ng gulo sa South China Sea. Sagot ng Philippine Coast Guard, ang China ang bully at pinagmumulan ng gulo. Ayon naman sa isang maritime law expert, desperado lamang ang China kaugnay ng mga nagiging pahayag nito. Ito ang balita ni Ryan Lacalale, live. Ryan, ano ang pinanggagalingan ng panibagong akusasyon na yan ng China laban sa ating bansa? Monica, reaksyon ito ng China sa paglipat ng atensyon ng militar ng bansa sa external threat at patuloy na pagpapalalim ng alyansa ng militar ng bansa sa Estados Unidos, sa Australia, sa Japan at India. Sa isang press conference sa Beijing, sinabi ni Senior Colonel Zhang Zhaogang, tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense, na ang Pilipinas umano ang pinagmumulan ng kaguluhan at panganib sa South China Sea. Ito ang post ng China military sa kanilang FB page kahapon. Kabilang umano sa ginagawa ng Pilipinas ang iligal na pag-ukupa sa mga isla at bahura sa Spratly, paulit-ulit na pambubuyo at panghaharas laban sa China at paggamit sa foreign forces para manggulo sa West Philippine Sea. Giit ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa isyu ng West Philippine Sea, ang China ang bully at nang-uudyok ng gulo sa rehiyon. Alam naman natin na ang Philippine Coast Guard vessels ang nakaranas ng bullying sa parte ng pagpapatrolya natin sa West Philippine Sea. Tayo naka-experience tayo ng water cannon, ramming, and even dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard. Subalit ayon sa Philippine Coast Guard, sa kabila ng mga panghaharas na ito, nananatili silang mahinahon at hindi sinasabayan ang mga pambubuyo ng China. But despite of all this, the Philippine Coast Guard still maintained professionalism. We never responded to such bullying tactics ng People's Republic of China. As a matter of fact, ang Philippine Coast Guard ay umaayon sa guidance ng ating Pangulo ng pagtitimpi. It is not the Philippine Coast Guard that initiates itong mga agresibong paggalaw ng China, but we're only on the receiving end.
Sabi ni Commodore Tariela, patuloy nilang pinasisinungalingan ang mga pahayag ng China sa tuwing nagsasagawa sila ng mga maritime law enforcement sa West Philippine Sea. We are highlighting the fact that it is not part of the maritime jurisdiction of the People's Republic of China, and that they do not have authority to conduct such maritime law enforcement patrol. Para naman sa isang maritime law expert, ang pahayag ng China na ito ay pagpapakita ng kanilang desperasyon. Alam naman aniya ng karamihan na ang China ang totoong gumagawa ng gulo. Ayon kay Professor J. Patumbakal, hindi naman kasi ang Pilipinas ang nangingialam sa mapayapang paghahanap buhay ng mga mangingisda sa West Philippine Sea o kaya'y nanghahabol o nangbabanta sa mga barko ng ibang bansa. I think it highlights also their kind of desperation din. They know that most well-meaning nations who know what's going on, they know that they understand the Philippines' position, the Philippines' position, and that the Philippines is on the right. Kaya they're resorting to that kind of tactic. Samantala, muling bumalik sa Baho de Masinloc ang 3 barko ng Chinese Coast Guard na umalis sa lugar dahil sa nagdaang bagyo. Mayroon ding na-monitor ngayon ang PCG na 2 Chinese research vessel, ang Zhangyang-Hong 10 at Zunhai Yun na pumasok kaninang umaga sa EEZ ng Pilipinas sa bahagi ng Rizal, Palawan. Umikot ito sa Balagtas Reef. At hanggang ngayon ay patuloy tayong humihingi ng update sa Philippine Coast Guard patungkol doon sa 2 research vessel na na-monitor nila kaninang umaga. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong Commanding General ng Philippine Army. Sa change of command ceremony kanina, mahigpit ang naging bilin sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bantayan ng umiiting na geopolitical tensions. Ito ang balita ni Nel Maribuho. You will be assuming your role at a time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment. Geopolitical tensions o alitan ng mga bansa o rehiyon na maaaring magkaroon ng epekto sa Pilipinas. Kabilang ito sa pinababantayang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Antonio Navarrete. Ayon kay Pangulong Marcos, nangangailangan ito ng pagmamatyag at epektibong pamumuno. Kaya naman ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na susuportahan ng administrasyon ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Kaya sa araw na ito, bilang inyong Commander-in-Chief, pinapangako ko na ipagpatuloy natin at patitibayin pa natin ang ating sandatahang lakas. Kinilala rin ng Pangulo ang naging kontribusyon ni retired Army Chief Lieutenant General Roy Calido. Under Lieutenant General Galido, the institution grew stronger. Our uniformed men and women were given new tools, better equipment, enabling them to move faster, respond better, serve more effectively. You have strengthened our bonds with our allies to improve how we share intelligence, how we conduct joint operations. Ayon sa bagong Army Commander, tututukan niya ang human capital development sa ilalim ng kanyang liderato. On personnel, nurturing our greatest asset. Every soldier matters. We will ensure that career paths are clear, skills are recognized, and opportunities for growth are accessible to all. Si Navarrete ay nagsilbi bilang hepe ng Western Mindanao Command o Westmincom. Pinamunuan din niya ang 1st Infantry Division at ang Joint Task Force Sampelan ng Westmincom at tumawak ng iba't ibang posisyon sa 110 1st Infantry Brigade, 11th Infantry Division, gayon din sa Office of the Deputy Chief of Staff for Operations.
Parehong kabilang sa Philippine Military Academy o PMA Bigkislahi Class of 1990 ang outgoing at incoming Army Chief. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang umalis sa susunod na linggo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang India para sa 5 araw na state visit mula August 4 hanggang 8. Ang pagbisita ng Pangulo sa India ay bilang tugon sa imbitasyon ni Prime Minister Narendra Modi. Pagkatapos ng official meetings at ilang pang events sa New Delhi, lilipat ang Pangulo kasama ang delegasyon papuntang Bangalore kung saan makikipagpulong siya sa business sector. Makakaharap din ni PBBM ang Filipino community sa naturang lugar. Nahuli ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 2 kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa isang bansa sa Asia. Kinumpirma rin ng PNP ang partisipasyon ng magkapatid na Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa isa sa mga statement po ni Julie Patidongan alias Totoy ay may sinasabi siya na may 2 siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas at yung 2 tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong 2 tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Ito ang video ng pagkuha ng 2 individual sa lalaking nakaposas na nakilalang si Michael Bautista, isa sa nawawalang sabungero. Si Bautista ay huling nakita noong April 28, 2021 sa Santa Cruz, Manila. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang isa sa lalaking kumuha kay Bautista ay nakilalang si Jose Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Mayroon ding lumutang na video kung saan makikita ang isang lalaki na nagwi-withdraw ng pera sa isang ATM. Nakilala ito na si Ella Kim Patidongan, half-brother ni alias Totoy, batay sa kumpirmasyon ng PNP. Ayon kay General Fajardo, bit-bit umano nito ang ATM ni Melbert John Santos na isa pa sa nawawalang sabungero. Si Melbert ay nawala noong January 13, 2022 sa Santa Cruz, Laguna. Ang 2 kapatid ni alias Totoy nahuli ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa pangunguna ni Police Brigadier General Romeo Macapaz sa isang bansa sa Southeast Asia. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabungero. Nag-record check po tayo regarding po dun sa kaso ni Jose Patidongan na robbery. We found out, the CIDG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po. Ito pong si Ilakim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. Matapos ang insidente, inalis ng PNP si Brigadier General Macapaz sa CIDG at inilipat sa Police Regional Office 12. Subalit, wala daw itong kinalaman sa kaso ng mga missing sabungeros. So it's kind unfair po to even insinuate na may ginawa pong hindi tama si General Macapaz. Yung mama hindi magsasalita po yun because he's not used to the limelight. I'm taking the cudgels on behalf of General Macapaz and on behalf of the PNP organization na lahat po ng ginagawa natin ngayon, lahat po ng aksyon natin, isa lang po ang objective po ng PNP para po humanap ng hustisya para sa nawawalang sabungero at ang kanyang mga pamilya. Pagtitiyak ng PNP, hindi kailanman magpapagamit ang PNP kahit kanino kaugnay sa isinasagawa nilang investigasyon. Hindi rin magpapadikta ang PNP sa sinuman sa pag-aalis at pagpupwesto ng mga tauhan. There is no truth na mayroon pong nag-request na itanggalin po siya sa CIDG. Again, it would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. I would say this with all certainty,
no one and nobody could dictate kay Chief PNP kung saan po dapat dalhin ang mga officer at saan po dapat pumunta ang mga officer. It was the personal request of General Macapas na may lipat po siya sa region, sa ibang region. Dagdag ni General Fajardo, isa si General Macapas sa mga opisyal na pinagkakatiwalaan ni Chief PNP dahil sa husay bilang intelligence officer at investigador. May mahalaga din ani itong trabaho sa Mindanao. Si General Macapas ang nanguna sa pag-aresto kay Alice Guo at kasama rin sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Una nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na may bagong testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero na lalong magpapatibay sa kredibilidad ng whistleblower na si alias Totoy. Gayunman, hindi pa kinukumpirma ng kalihim kung ito ay ang dalawang hawak ngayon ng pambansang pulisya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, kinakitaan umano ng kapabayaan si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III kaugnay ng investigasyon sa pagkawala ng aktivista sa Bicol na si Felix Salaverria Jr. Sa desisyon ng Court of Appeals, sinabi nito na may negligence sa bahagi ni General Torre na nooy hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ng ibang opisyal ng PNP. Ang CIDG ang nag-imbestiga sa enforced disappearance o pagkawala ng biktima matapos dukutin noong August 2024. Ayon sa CA, delayed o naantala ang mga otoridad sa pag-request ng kopya ng kuha ng CCTV sa ruta kung saan dumaan ang sasakyan na ginamit sa pagdukot sa biktima. Dagdag pa ng korte, hindi naging maingat ang mga respondent sa paghawak ng investigasyon sa kaso. Wala pang reaksyon ng Chief PNP sa isyung ito. Isang resolusyon ang pinaiikot sa mga senador kaugnay ng ilang usapin sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na idineklarang unconstitutional ng Supreme Court. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, nilalaman nito ang ilang punto kung paano magpapatuloy ang Senado sa impeachment case. Samantala, nagbabala ang isang kongresista kung hindi irerekonsidera ng Supreme Court ang desisyon nito sa impeachment case. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Merong draft resolution, hindi joint resolution, pero resolution na tinatrabaho ng ilang mga senador. Kasama po ako. Kinumpirma ni Senador Risa Ontiveros ang pagkakaroon ng Senate resolution sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment na naisampa ng Kamara. Ayon sa Senadora, laman ng resolusyon ang maraming argumento, opinyon at kanilang boto kapag natalakay na ang impeachment sa plenary session sa August 6. It's more of draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices. Opo, na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. So, magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Inihayag rin ng mambabatas sa si Senador Francis Kiko Pangilinan ang nangunguna sa pagbubuo at pagpapapirma ng draft ng naturang resolusyon. Sa isang text message, kinumpirma ni Senador Pangilinan na 4 na senador na ang nakapirma, kabilang siya at sina Senators Vicente Tito Soto III, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Habang ang iba pa niyang nakausap nila ay pinag-aaralan pa ang resolusyon. Nagbabala naman ng isang miyembro ng House of Representatives sa posibleng maging epekto kung hindi i-reconsider ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment case laban kay VP Sara. Pagka ho pinayagan ng Korte Suprema, ito pong desisyon po na ito at hindi ho sila mag-reconsider, wala na ho ma-impeach sa Pilipinas. Kasi ho, kahit sino pong mataas na opisyal, presidente, vice-presidente, Supreme Court Justice, meron lang ho silang kaibigang kongresista, i-endorse ho nila. Pre, mag-file ka rito.
ng impeachment laban sa akin. Whether galawin ho ng Kongreso yan, hindi man yan niya galawin, magkikick in po yung 1-year ban. Sinabi rin ni Senador Risa Ontiveros na patuloy nilang pinag-aaralan ang kanilang mga argumento na ihahain kapag binuksan na sa plenaryo ang usapin sa impeachment sa susunod na linggo. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Duda ang isang kongresista sa isinusulong na transparency ng liderato ng Kamara sa budget deliberations. Inihain naman sa Kamara ang resolusyon para buksan sa publiko ang pagrepaso sa panukalang pambansang pondo. Ito ang balita ni Rosalie Caz. Ngayon, tungkol naman po sa sinasabi ni Congressman Chanco na bubuwagin yung sinasabi ng small committee, nasa karapatan din po niya bilang isang miyembro ng Kamara para maghain ng angkop na motion sa plenary para magkaroon ng tamang guidelines ang House. Nakagawian na ng House of Representatives ang pagkakaroon ng small committee na binubuo para maging epektibo ang pag-consolidate ng individual amendments ng mga miyembro ng Kamara sa proposed national budget. Yan ang paliwanag ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Ngunit ayon kay Navotas City Representative Toby Chanco, matagal na niyang pinapanawagan na buwagin ito. Ngayong malinaw anya ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa transparency, lalo na sa budget, umaasa ang kongresistang mapakikinggan na ang apela nitong pagbuwag sa small committee. Nangyayari anya ang budget insertion sa small committee, gayon din sa Bicameral Conference Committee. Kung seryoso rin anya ang liderato ng Kamara sa transparency, hamon nitong i-post sa website ng House of Representatives ang minutes ng small committee sa 2025 budget. Tanong din ito, gusto ba talagang sundin ang panawagan ng Pangulo para sa reforma sa budget o nagkukunwari lang? Ilang kongresista rin ang nawagang buwagin ng small committee o kaya ay isa publiko ang amendment sa budget na ginagawa sa panukalang pondo. Quite sure, dapat kahit yung sapin po ng small committee, dapat buwagin po yun. Dapat po yung entire budget, kailangan ng panindigan ng miyembro ng Bicameral Conference Committee, ng miyembro ng Committee on Appropriations, ng miyembro ng Finance Committee. Yung kanila pong ibabawas, idadagdag, dyan po, detalyeng idadagdag, ibabawas dito po sa lahat ng aspeto po ng budget po natin. Sa lahat po ng gagawing amendments, dapat naka-public. Naka-public at meron hong ownership. Ibig sabihin, may track change. Ang tawag ko doon, track changes. Dapat kahit yung proseso dito sa House ay transparent all the way. Every time may hindi bukas sa publiko yung proseso, pwedeng mangyari yung mga amendments na ikagugulat na lang natin pag nakita na natin yung final budget. Samantala, naghain na ng resolusyon si House Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List para buksan ang budget process sa lehitimong people's organizations. Sa ilalim ng House Resolution No. 94, iimbitahan ang mga totoong grupo na makibahagi sa public deliberations ng House Committee on Appropriations at subcommittees sa pagbalangkas ng national budget para sa fiscal year 2026 at lahat ng susunod na taunang panukalang pambansang pondo. Sa Senado, nagsumite rin ang unang joint resolution ng Senate Minority Bloc kaugnay ng pagbubukas ng lahat ng Bicameral Conference Committee hearings. Ngunit naka-highlight anya dito ang BICAM para sa panukalang national budget, maging ito man ay in-person o sa pamamagitan ng online live streaming. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, makatutulong ito para sa transparency at due diligence, lalo pa sa budget debates, hindi lang sa panig ng Kongreso kundi ng publiko. Sinusulong din po namin na maging bukas din sa publiko yung minutes nung budget at iba pang BICAMs at particular dun sa budget process, sinusulong ng aming Joint Resolution No. 1 na maglabas ang budget BICAM ng matrix na ipapakita saan nagkakapareho at nagkakaiba yung Senate version at yung House version ng budget at paano, if ever, pinagkaisa yung mga iyon. Rosalie Caz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Formal nang inanunsyo ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang intensyon ng kanilang bansa na kilalanin ng Estado ng Palestine sa 80th session ng United Nations General Assembly sa September 2025. Sa akbang na ito, magiging ikatlong G7 nation ng Canada na susuporta sa Palestinian statehood, kasunod ng France at United Kingdom. Ito ang balita ni Maeve Yandog. Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. Naniniwala si Canadian Prime Minister Mark Carney na hindi na epektibo ang pagsuporta sa isang two-state nation sa pagitan ng Palestine at Israel. Ito ay kasunod ng patuloy na paglala ng krisis sa rehiyon na nagreresulta ng kagutuman, karahasan at kawalan ng katarungan sa Gaza. Ayon kay Carney, napapanahon na ang pagkilos ng Canada upang maisulong ang mga makatarungang solusyon para sa mga sibilyang apektado ng kaguluhan. Canada will increase its efforts in supporting strong democratic governance in Palestine and the contributions of its people to a more peaceful and hopeful future. Ayon pa kay Carney, nakipag-ugnayan siya kay Palestinian Authority President Mahmoud Abbas at nangako itong magsasagawa ng halalan sa 2026. Bahagi rin ng usapan ang pagtitiyak na hindi lalahok ang Hamas sa pamahalaan at hindi gagawing militar ang Estado ng Palestine. Kasabay nito, iginiit ni Carney na mananatiling matatag ang suporta ng Canada sa Israel at binigyang diing hindi magiging posible ang tunay na kapayapaan kung hindi kikilalaning Estado ang Palestine. Canada will always steadfastly support Israel's existence as an independent state in the Middle East living in peace and security. Any path to lasting peace for Israel also requires a viable and stable Palestinian state, and one that recognizes Israel's inalienable right to security and peace. Ang pahayag ng Canada ay kasunod ng pag-anunsyo ng France at United Kingdom ng intensyong kilalanin ang Palestine sa Setyembre kung hindi matutuloy ang ceasefire sa Gaza. Samantala, hindi nagustuhan ni US President Donald Trump ang pagsuporta ng Canada sa Palestine at sinabing maaaring makaapekto ito sa trade ng Estados Unidos sa Canada. Maeve Yandog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umapela ang Cambodia sa Thailand na palayain na ang mga sundalo nitong nahuli ng Thai Army matapos ang ceasefire sa border clashes. Ayon sa Cambodia, nadakip ang kanilang mga sundalo makalipas ang ilang oras mula na ipatupad ang tigil putukan sa pinag-aagawang teritoryo. Giit ng Thai Army, dadaan muna sa legal na proseso ang mga sundalo bago sila pabalikin sa Cambodia. Tiniyak naman ng Thailand na sinusunod nila ang international humanitarian law sa pangangalaga ng mga bihag. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na wala ng banta ng tsunami matapos ang magnitude 8.8 na lindol sa Russia. Gayunman, tiniyak ng ahensya na patuloy nilang minomonitor ang lagay ng mga Pilipino sa mga naapektuhang bansa. Ayon kay DFA Assistant Secretary Robert Ferrer, wala pang naiulat na nasaktan o nasawing Pilipino mula sa insidente. Nananawagan ng DFA sa mga kababayan na sumunod sa mga abiso ng embahada para sa kanilang kaligtasan. Basically, wala na po yung danger. Pero our DFA is 24/7 naman, minamanmanan yung ating mga Filipinos all over the world. Because we cover all overseas Filipinos, 10 to 12 million of them. Yung hindi lang OFW, kundi lahat ng Filipino. So, mas malaki po yung hawak ng DFA. Inihayag ng Commission on Elections sa COMELEC na posibleng pirmahan ng Pangulo ang panukalang batas na maaaring magresulta sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE. Samantala, simula na bukas ang 10 araw na nationwide voter registration. Paalala ng COMELEC, hindi natatanggapin ng sedula o barangay certification upang makapagparehistro. Ito ang balita ni Dante Amento. Siyempre, ang COMELEC ay naghihintay ng announcement mismo mula sa palasyo ng Malacanang, lalo na kung ito ay napirmahan ng ating Pangulo. Naghihintay ang Commission on Elections o COMELEC ng formal na aksyon ng Malacanang sa panukalang batas na nagtatakda ng fixed term ng barangay at sangguniang kabataan officials. Kapag pinirmahan ng Pangulo, sa halip na December 1 ngayong taon ang barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE ay sa November 2026 na.
Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, gaya ng sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG, nakatanggap din sila ng impormasyon na pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bill. Mukhang ganun nga rin. Kaya lang siyempre napakahirap din mag-speculate at this point. Ito ay isang absolute discretion ng ating Pangulo. Pero kung i-vivito, tuloy ang halalan ngayong taon. Tiniyak ng COMELEC na handa sila kung matutuloy o hindi ang BSKE. Samantala, simula bukas hanggang August 10 ay magkakaroon ng voter registration sa buong bansa. Lahat ng serbisyo ng COMELEC tulad ng pagbabago sa civil status, pangalan, correction ng entry sa registration records at reactivation. Napakahalaga yung 10 araw na yan, lalo na sa mga first-time voters na kabataan at mga first-time voters na mga regular na botante o kaya yung mga botante na magpapa-reactivate. Paalala ng COMELEC, hindi na tatanggapin ang sedula at barangay certificate bilang dokumento sa pagpaparehistro. Naabusoan niya ito sa mga nakaraang pagpaparehistro. Ito po kasi ay naabuso ng mga nakaraang registration natin na kung saan nakita natin na kahit naman hindi taga dyan sa isang barangay, yung mismong nagpaparehistro ay nai-issuehan ng ilang mga opisyal ng barangay certification. Maaaring magdala ng government-issued IDs tulad ng National ID, Senior Citizens ID, Driver's License, Passport at iba pa. Mayroon ding Pilot Register Anywhere at Register Anytime Program o RAP dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang San Nino Aquino International Airport o NAIA, Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, SMX Manila, Mall of Asia sa Pasay City, Luneta, SM North at Palacio del Gobernador. Nasa 1 milyon din ang inaasahan ng komisyon na makapagpaparehistro sa loob ng 10 araw. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagbabantay ng Department of Foreign Affairs sa kalagayan ng 9 na Pilipino seafarers na dinakip ng Houthi rebels matapos ang pag-atake sa MV Eternity Sea. Ayon kay DFA Assistant Secretary Robert Ferrer, nakikipag-ugnayan na ang Honorary Consul ng Pilipinas sa Yemen sa mga Houthi para sa regular na update hinggil sa kalagayan ng mga bihag. Tiniyak din ni Ferrer sa mga kaanak ng mga seafarers na ligtas sa mga ito at bukas ang DFA at DMW sa anumang katanungan na tulong na kanilang magagawa para sa pamilya ng mga tripulante. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na impormasyon kung may hinihinging kondisyon ang mga rebelde para sa kalayaan ng mga bihag. So meron tayong honorary consul in Yemen and sa mamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa mga Houthi, magkakaroon po tayo ng regular update on their condition. So huwag tayo mag-alala. Nasa kalahating bilyong piso ang nakalaang pondo para sa libreng gamutan ng mga migranteng manggagawa sa OFW Hospital ng Department of Migrant Workers. Samantala, ayon sa ahensya, balak pang palawigin ang mga ganitong klaseng serbisyo sa iba pang panig ng bansa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Ang hospital po is funded under the General Appropriations Act and over the years po ang budget po ng hospital runs between 300, 400 and 500 million. Maayos na nagagamit ng OFW Hospital ang pondo nito simula noong 2022 hanggang ngayon 2025. Ayon kay Department of Migrant Workers, Undersecretary Dominic Tutay, nakalaan ang budget para sa operating expenses, pati na rin pagpapasahod sa mga empleyado ng naturang paggamutan. Isa sa nakikinabang nito si Tatay Benito Dizon. Benepisyaryo siya ng kanyang anak na nagtatrabaho sa Qatar bilang nurse. Aniya, matagal na niyang iniinda ang bato sa kanyang abdo, ngunit ayaw niyang magpagamot sa pribadong ospital dahil sa laki ng gastos. Lalo na yung uling ginawa nila na ang opera. Yun, napakalaking tulong na wala kaming binayaran. Ayon sa Department of Migrant Workers, higit 227,000 ng mga pasyente ang naserbisyuhan ng ospital simula noong 2022. Dahil dito, balak pang palawigin ng ahensya ang mga libreng serbisyong medikal, hindi lamang sa North Luzon kundi pati na rin sa ibang panig ng bansa. Ang naging instruction ni Pangulo, at the onset pa lang with SecToots at the time, OPLE,
magtayo ng OFW wings in hospitals all over the country ang DOH at may guidelines na doon. Minamadali na ring maiangat sa secondary level ang OFW Hospital upang makapagbigay pa ng mas kompletong serbisyo sa iba't iba pang uri ng karamdaman. So level 2 means more services, and the first service you can see is the intensive care unit. We need a level 2 license to operate an ICU. Samantala, maaaring magpagamot ng libre sa naturang ospital ang sinumang OFW, aktibo man o retirado. Pwede rin ang kanilang mga mahal sa buhay tulad ng asawa, magulang, anak, maging ang guardian o tagapag-alaga ng menor de edad na anak ng isang OFW. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinunan ng ilang kongresista ang mababang bilang ng mga turistang nagpupunta sa bansa sa kabila ng pinaigting na panghihikayat ng Department of Tourism na pinaglaanan pa ng malaking pondo. Ipinagtanggol naman ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang ahensya at iginiit na maraming big wins ang DOT sa kabila ng limitadong budget. Ito ang balita ni Jed Neresina. Perhaps the wording that our good congressman should have used was not underperformed but underfunded. Tila pinupuntirya ng ilang kongresista ang Department of Tourism dahil sa independent stance umano sa Kongreso ni Cebu Representative Duke Frasco. Ito ang pahayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco matapos punahin ng ilang kongresista ang DOT sa umano'y pagiging underperformed sa kabila ng malaking pondo. Ayon kay Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V, dapat umanong magpakita ang DOT ng malinaw na resulta sa paglikha ng trabaho at pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya. Sagot naman ni Secretary Frasco, nakapagbigay ang turismo ng trabaho sa 6.75 million Filipinos at halos 10 milyong Pilipino pa sa indirect at induced opportunities. Nakikiisa po ako sa panawagan ng ating mga congressmen dahil yung turismo ay patuloy na nagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Milyon-milyon na Pilipino ang nabibigyan ng trabaho sa turismo from Luzon, Visayas, and Mindanao. At patuloy po yung trabaho ng Department of Tourism sa pagbigay ng mga tools and trainings. Samantala para kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, suportado niya ang panawagan ng Speaker ng Kamara para sa mas mataas na transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Kaya't binigyang diin niya ang mababang bilang ng tourist arrivals sa Pilipinas noong 2024 na nasa 5.95 milyon na malayo sa pre-pandemic na 8.26 milyon noong 2019. Depensa naman ni Secretary Frasco, bumaba ng 83% ang promotion budget ng kagawaran mula sa dating 1.2 billion pesos na budget noong 2023. Bumaba ito sa 200 million pesos at ngayong 2025, mas bumaba pa ito sa 100 million pesos. Ngunit hindi ito hadla dahil sa kabila ng limitadong budget, nakapag-welcome sila ng 5.95 million foreign tourists na nakikipagkompetensya sa mga kalapit bansa na may multi-million dollar na allocation sa marketing. I strongly disagree that the sector has not delivered, for it has. It has delivered returns to the nation, notwithstanding a very meager amount that was provided for tourism promotions. And so perhaps calm and circumspection really is needed at this time. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang DOT na sa darating na budget deliberations ay maaprubahan ang kanilang nasa 3.5 billion pesos na proposed budget. 5 million pesos dito ay ilalaan nila sa branding campaign budget. I think if we limit our appreciation of the proposals to the facts and not take politics into account, then we are confident that our budget will be approved.
Tiniyak din ng kalihim na sa kabila ng iba't ibang hamon na kinahaharap ng kagawaran, ay patuloy ang kanilang pagtatrabaho at paggawa ng paraan upang mapabuti ang sektor ng turismo sa bansa. While I would not want to make any final declarations on the prospects of Philippine tourism, I can only assure the public that the Department of Tourism is doing its very best. And the national government is providing a climate of collaboration as far as the executive national agencies are concerned that would fully support the tourism industry. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Papatawan ng Estados Unidos ng 15% na taripa ang mga produkto na manggagaling sa South Korea, partikular ang mga sasakyan at semiconductors. Inanunsyo ni US President Donald Trump na kasama sa kasunduan ng $350 billion investment ng Seoul sa US, kung saan $150 billion dito ay para sa paggawa ng mga barko, kabilang ang mga pandigma. Bagamat tataas ang buwis sa bakal at aluminum sa 50%, itinuring pa rin ito ni South Korean President Lee Jae-myung na tagumpay dahil hindi nila kinakailangan buksan ang merkado para sa bigas at karne ng baka mula sa Amerika. Hindi pa saklaw ng kasunduan ng usapin sa military alliance, ngunit inaasahang tatalakayan ito sa nalalapit na pagbisita ni President Lee sa Washington sa loob ng 2 linggo. Pananatilihin ng US Federal Reserve ang interest rates. Ito ay sa kabila ng panawagan ni Pangulong Donald Trump na ibaba ito. Ito ang balita ni Carmela Marinda. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. Iniwasan muli ng Federal Reserve ang pagputol sa interest rates matapos ang kanilang ikalimang sunod na pulong. Nanatili sa 4.25% hanggang 4.5% ang benchmark rate habang inaaral pa ang epekto ng mga taripa at iba pang banta sa ekonomiya. 2 gobernador ng Fed ang hindi sumang-ayon sa desisyon at naghain ng botong pabor sa rate cut. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may 2 dissenter mula sa Fed leadership mula noong 1993. Sa kabila ng kawalang aksyon ng Fed, patuloy ang panawagan ni Pangulong Donald Trump na ibaba ang interest rates. Ngayon, binibigyang diin niya ang epekto nito sa housing market. Ginamit din ng Pangulo ang $2.5 billion na renovation ng Fed headquarters bilang batikos kay Chair Jerome Powell, bagamat sinabi ni Powell na maayos ang kanilang pagpupulong. Nakapagtala ng 3% GDP growth ang US sa ikalawang quarter, pero nagbabala ang Fed na bumabagal ang consumer demand at maaaring humina pa ang labor market. We have made no decisions about September. We don't do that in advance. We'll be taking that information into consideration and all the other information we get as we make our decision at the September meeting. Sa ngayon, nananatili sa wait-and-see mode ang Fed, pero tinataya ng ilang analista na posibleng magputol ito ng rates pagdating ng Setyembre, depende sa takbo ng ekonomiya. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatili pa ring undefeated ang mga koponan ng Judiciary Magis at Ombudsman Graftbusters sa elimination round ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Habang ang PhilHealth, bigo pa ring makuha ang unang panalo sa liga. Ito ang balita ni JP Nunez. Matapos ang pagkaantala ng game schedule ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 dahil sa mga nagdaang bagyo, nagpatuloy na kahapon July 30 ang elimination round ng nag-iisang liga ng mga public servants sa Amoranto Arena sa Quezon City.
Sa first game, halos dikit lang ang palitan ng score ng Judiciary Mages at ng BIR Nation Builders, kung saan ilang ulit ding nagkaroon ng deadlock sa pagitan ng dalawang kupunan. Pero sa pagpasok ng third quarter, tuluyan ng umalagwa ang kalamangan ng Judiciary Mages matapos ang kanilang 15-5 run sa kalahati pa lang ng quarter. Under 3 minutes remaining ng third quarter, tsaka lang naibaba ng BIR Nation Builders ang kalamangan ng Judiciary Mages, pero nahawakan ng Judiciary Mages ang double-digit na kalamangan hanggang sa fourth quarter. Hinatulan ng Judiciary Mages ang BIR Nation Builders sa final score na 72-61 at nanatili pa rin silang undefeated sa Group A ng Liga. Hinirang na best player of the game si Attorney Romel Nardo na nagtala ng 17 points, 8 rebounds, 3 assists at 3 steals. Of course, happy kami sa panalo ngayon pero syempre hindi pa kami satisfied kasi ang goal namin is to win it all. Kaya tuloy lang kami sa practice. Samantala, sa Game 2, tila hirap pa rin makakuha ng panalo ang PhilHealth Health Insurers matapos silang tambakan ng DOJ Beacons. Kontrolado ng DOJ ang bakbakan sa hardcourt kung saan na-maintain nila ang double-digit na kalamangan sa lahat ng quarter. Nagtapos ang score sa 101-53 in favor of DOJ Beacons. Nasa ika-4 na pwesto ang DOJ Beacons sa Group A ng liga na may win-loss record na 2-2, habang huli pa rin sa standing ang PhilHealth Health Insurers na wala pang naipanalo habang may 4 na talo. Hinirang na best player of the game si Prosecutor General Richard Padulyon na nagtala ng 21 points. Coming from this win, it gives us a little more confidence. But this is not to say that we will underestimate or be complacent with the way we play. Alam namin kung sino makakaharap namin, parehong mahuhusay na teams. Sa third game, wala pa ring bahid ng pagkatalo ang Ombudsman Graft Busters matapos nilang sagupain ang PNP Responders sa dikit na bakbakan sa hardcourt. Sa first quarter, lamang ang PNP Responders ng 6 na puntos sa natitirang 3 minuto ng quarter. Pero bago matapos, 2 sunod na 3-pointers ang pinakawalan ni Attorney Ian Mateo na nagpalamang sa Judiciary Mages at naging dahilan ng pagtawag ng timeout ng PNP Responders. Natapos pa rin ang first quarter na lamang ang PNP Responders ng 1 puntos. Sa pagtatapos ng first half, lamang naman ang Ombudsman ng 8 puntos. Napanghawakan nila ang kalamangan hanggang sa pagtatapos ng third quarter. Sa last minute ng game, 2 puntos na lang ang hinahabol ng PNP Responders. Last 12 seconds, lalo pang tumindi ang laban dahil sa paghahabol ng PNP Responders. Kinailangan nilang i-foul si Attorney Ian Mateo. Naipasok naman nito ang 2 free throws kaya umakyat sa 3 puntos ang hinahabol ng PNP Responders with 3.4 seconds remaining. Last ball possession ng PNP Responders. Pumutok na ang buzzer at nagtapos ang score na 75-72. Hinirang muli na best player of the game si Attorney Ian Mateo sa ika-4 na pagkakataon. Nakapagtala siya ng 21 points, 4 rebounds at 2 steals. Itong game na to is a historic win para sa Ombudsman team kasi first time naming matalo yung PNP sa UNTV Executive Cup. No? So this game, crucial talaga to sa amin para makapasok kami sa second round. So it is a must-win game for the team Ombudsman. Abangan ang live stream ng susunod na game sa August 3 sa social media accounts ng UNTV Sports. Sa first game, maghaharap ang NHA Home Masters at PNP Responders sa Paco Arena sa Maynila. Sa second game, ang Senate Sentinels kontra sa GSIS Furies. At sa third game ay ang AFP Cavaliers at ang Executive Branch Commanders. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
I-shoutout na natin ang ating mga kausi ngayong araw po ng Thursday. Narito po sila. Salamat po shoutout kina John Del Explorer, Vilma Magadia at Paul Juliano. Gayon din kay Peter Balazuela, Leonardo Combalicer at Mercedes Samala. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais pang balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Deuteronomio 5:10 na nagsasabi, "At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ipinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.